Sa'yo ba nagsimula ito? Huwag maging biktima, maging bahagi ng pagbabago. Siguraduhin walang nakaimbak na tubig na maaaring itlugan ng mga lamok, mga kabarangay, kasama ang simbahan, paaralan at buong pamayanan. Pagtulungan nating puksain ang dengue sa sama-samang pagkilos. Dengue Matetepok. Kilos na, mag-4S kontra dengue. Okay class, sino ang may idea sa inyo kung ano ang mabuting na idudulot ng pagdodonate ng dugo? Ma'am, napapanatili nito ang kalusugan ng dugo at puso. Napapaliit nito ang tsansa magkaroon ng cancer. Nakakatulong rin ito upang mabalanse ang iron level sa katawan ng tao. Nakakabawas rin ito sa sobrang calories sa katawan. Nakakapagbigay naman ito ng bagong blood analysis. At higit sa lahat, magiging healthy ka na, makakatulong ka pa sa iba. Magaling! Kaya balang araw lahat kayo ay magdodonate ng dugo, okay? Isang paalala mula sa 1116 DXAS, your community radio. Oras na, Zambasulta. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga. Balita, impormasyon at inspirasyon. Oras na, Zambasulta. This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. El hora de aton alas 8:30 ya del aga na entero país. Kaibigan, kaya mong magtagumpay sa hamon ng buhay dahil may kasama ka. Buenos dias con ustedes todo. Maayong buntag kaninyong tanan. Good morning everyone at magandang umaga sa inyong lahat. Sa muli po, ito si Kuya Carlo. Sa araw na ito, masyado kami excited at ito somewhat like special ang ating programa dahil live kami at ako ay nasa station natin. Dahil live kami, gusto namin maimbitahan din kayo na panoorin kami sa Facebook Live sa 1116 DXAS. Live kami dahil gusto ko pong ipakita muli sa inyo ang mukha ng ating kapatid na matagal na natin hindi nakasama pagkatapos ng delubyo, pagkatapos ng kanyang gerang dinaanan. Kuya Joas, bumati ka sa ating mga tagapakinig. Kuya Carlo, na-miss kong batiin lahat ng mga nakikinig sa atin. Grabe, parang more than a month akong nawala. And here, finally, nagbabalik na po. Kaya naman batiin natin lahat ng nakikinig sa atin. Nga pala, ako si Kuya Joas, kabalikat at kasama mo sa tagumpay ng buhay na nagsasabing, kaibigan, kaya mo yan, ikaw ba? Kuya Carlo, sobrang saya ko ngayon dahil makakasama ko kayong lahat muli tuwing Sabado. Kaya kung saan man kayong panig ng Pilipinas, Luzon, Visayas o Mindanao man yan, welcome na welcome kayo. Siyempre, ang mga taga-ibang bansa rin ay maaaring makapakinig, makapanood na ating programa sa ating Facebook Live. Ayan, Kuya Carlo, kumusta po kayo? Kanina pa ako nandito, kapatid. Nung nag-text ka sa akin, sabi ko, Diyos, papunta na ako sa... Alam ko, ikaw din, excited ka na eh. Kaninang umaga, ikaw una nag-text sa akin. Paalis na ako noon. And anyway, everything is okay, maganda. Pero ang isang kaligayahan ko talaga ay nakikita kita ngayon. Nandun na. Tumatayo ka na uli. Mamaya-maya mga kapatid, pag-usapan natin. Napakaganda po ng ating topic for the day. Ang topic po natin ay Beautifully Scared. Ito po ay isang... mamaya, patikim lang muna yan. Magandang programa na to. Madami kayo matututunan sa mga experiences ng ating kapatid. Well, anyway, gusto namin kayong imbitahan saan man kayo dako sa Pilipinas. And at the same time, Kuya Joas,
yung sa mga pagbati-bati natin, ano pa yung mga gusto mong batiin sa araw na to? Ayan, Kuya Carlo, syempre, batiin natin ang lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito. Happy birthday. Syempre kami ni Kuya Carlo, kasama nating programang May Kasama Ka. Wish namin na maging masaya at madami pang pagpapalang dumating sa inyo. At syempre, Kuya Carlo, huwag natin kalimutang batiin si Dr. Rachel Benitez na kakapasa lang sa dentistry. Tama, Kuya Carlo, Yeah, sa yeah. board exam. Kung hindi niyo po siya kilala, siya po ang anak ni Kuya Carlo. Grabe, nung nalaman ko po yung balitang yon, ang saya-saya ko dahil matagal na rin kami ni Kuya Carlo nagkikwentuhan about sa pag-take ng exam ng kanyang anak. And yon, with God's grace, goodness, and faithfulness, ayan, inangat niya si Dr. Rachel Benitez at nakapasa nga sa katatapos lang na dentistry or dentist licensure examination. Yung ba yung tawag doon, Kuya Yeah. Carlo? No? Baka magkamali ako. Ayun, Kuya Carlo. Well, at the same time, alam mo, kung lang yun kaya medyo hina-highlight natin yun dahil, di ba nung araw, pagpunta pa lang niya sa Manila, tinatanong na kita kung saan siya pwede tumira. Ang biro Yes. nga namin dito sa Zamboanga, sanay ka naman matulog sa mga damo-damuhan. Doon ka na lang, maghanap ka na lang kung saan ka pwede matulog sa mga damuhan. Kaya lang wala namang damuhan sa Metro Manila. Cemento. Anyway, but we thank God for that. Well, anyway, bago tayo magpatuloy, bago tayo magpunta sa ating discussion, of course, nga sinasabi natin na ilalagay natin isang segment sa ating programa, yung devotional natin pagdating sa importante talaga to, di ba sinabi natin na it's a strong foundation. Ang sabi nga ni Jesus, mas mabuti daw mahulog ka sa bato, kuha ka lang, mababalian ka lang kaysa yung bato ang mahuhulog sa'yo. Which is mas maganda yun if we fall on the Lord Jesus Christ. Well, pag-usapan po natin ay ang ating scripture for today. Yun po ay matatagpuan natin sa Psalms 40, 42 verse 1 and 2. Ang sabi niya dito, to the chief musician, a contemplation of the sons of Korah. As the heart pants after the water brooks, so my soul pants for you, O God. My soul thirsts for God, for the living God, when I shall come and appear before God. My tears have been my food day and night, while they say to me all the day, where is your God? I remember these things. I pour out my soul within me, for I used to go along with the multitude. I led them to the house of God with the voice of joy and praise, and multitude keeping the feast. Why art thou cast down, O my soul, and mourn within me? Hope in God, for I shall yet praise Him for my salvation of His countenance. Well, napakaganda ho ito. Ito pong Psalms na to ay, alam niyo po, meron din tong kanta, pamilyar na kanta to. Sa King James, sa ibang mga translation, ang word dito, heart, H-A-R-T. Pero sa ibang translation, di man natin naintindihan yung heart. Pero sa ibang translation, it's the deer. As the deer pants for the living water, so my soul thirsts for you, O God. Alam niyo, pinakita ng psalmist na gaano kaimportante yung presensya ng Panginoon. Katulad daw po ng isang deer o isang asno na nauuhaw sa tubig. Alam niyo, itong mga asno na to, itong mga deer ay sprinter to sila, mga tumatakbo to sila ng mahaba. Actually, hindi yan sila basa-basa tumatakbo, dahan-dahan lang yan sila. Pero when they see danger, meron silang mga panganib na nakikita, yan yun. Kaya nilang tumalon, tumawid ng isang, for example, bangin sa pamamagitan lang ng kanilang talon at tumatakbo sila na walang patid. Alam naman natin na itong mga deer ay pwede silang target of
hunting, target sila ng wild na maging pagkain. So ito yung panahon na makita mo yung itong deer na to, sinasabi niya na ako ay nauuhaw as the deer pants for the living waters. So my soul, ganun po yung tindi ng uhaw. So ganun din tayo. In all the things, kung babasahin natin yung binasa natin kanina, madaming pwedeng dumating na pagsubok sa buhay natin. Pero dapat ang kauhawan natin, ang pinaka dapat nasain natin ay ang salita ng Diyos, ang presensya ng Diyos. May mga tao, iba-iba yung ninanais nila. Meron silang mga, pag ito, naboboro o down sila, iba-iba yung kanilang mga, paano sila mag-cope up sa kanilang stress, sa kanilang problema. Iba, tinatawag si San Miguel. Ang iba kung ano-anong tinatawag nila, iba-ibang santo. Pero ito ang sabi ng psalmist, I long for you, I long for your presence. So, tapos sinabi niya rin, in-encourage niya rin naman, why are you? Minsan kasi dapat gisingin natin ang ating sarili. Nang sabi niya, bakit ka na nagugulumihan ang aking kaluluwa? Magtiwala ka sa Diyos. So, ganun din sa atin. It's just a reminder that God is inviting us to long for waters. Kaya natin mabuhay ng walang pagkain ng medyo mahabang panahon. Pero yung tubig, habang may hininga tayo, ang masusustain tayo ng ating buhay sa tubig lamang. So, yun po mga kapatid. Alam mo, merong mga pagtuturo nga ngayon. Ang sabi, mga tao sinauna, hindi naman sila kumakain ng 3 times a day. Ang sa kanila lang talaga kung ano yung mahahunting nila. Pero ito tayo, basta may tubig lang. Ang civilizations, before they start kung saan sila mag-settle, ang unang kinoconsider nila is the source of water. So ganun din sa atin mga kapatid. Dapat i-consider natin every day of our lives. Ang sabi nga nila, maging ang kalusugan natin ay ma-maintain natin. Ngayon, ito pag-usapan natin kalusugan. Alam nyo, sabi nila kailangan daw early in the morning, pagkagising mo pa lang sa umaga, tubig na agad ang iinumin mo. Para ma-replenish yung hindi lamang pagkauhaw, dahil dehydrated ka na the entire night. So, yun po, ang encouragement sa atin ng psalmist is to long for God, is to seek for God. Parang yung kauhawan natin, magkaroon tayo ng excitement sa presensya ng Diyos. Hindi ito madali. May mga tao tumatakbo-takbo na sila early in the morning. Wala na silang panahon for devotional or to read God's Word. Minsan pag-uwi naman sa bahay sa gabi, wala na. Hindi na siya priority. Pero ang spiritual life is dying. Pero if you want to have a vibrant spiritual life, long for God every day. So, yun po, and it will sustain you the rest of the day and the rest of your life by God's Word. Yun po ang ating devotional sa umagang ito. Kuya Joas, may dadagdag ka ba doon? Ako, Kuya Carlos, so far, wala naman. Pero gusto ko lang i-highlight ulit yung sinabi mo na let us, kumbaga, maglaan tayo ng panahon para i-cultivate, i-nurture natin ang ating spiritual life. Ako, even myself, Tito Carlo, I'm not perfect. Minsan, nakakaroon tayo ng mga panahong busy, nakakalimutan natin. Pero it is a good reminder, yung inyong scripture ngayon, na sa bawat araw, let's have that thirst, let's have that longing for the presence of God. Yun lang naman, Kuya Carlo. Well, maraming salamat, Joas, for that. And then at the same time, sa oras po ito, again, gusto namin, etong darating ang panahon, mga kapatid, magkakaroon tayo ng madaming awit para ma-encourage ang ating mga kapatid na may mga kapansanan. Dahil ang programang ito, yun po yung ating ginagawa. Yun po yung adhikain natin na magkaroon talaga ng kamalayan at nagkaroon ng concern ang bawat isa sa ating mga kapatid na may mga kapansanan. Ang aking dalangin na pwede nyo po imbitahin ang ating mga radio listeners na manood din sa atin sa Facebook dahil napakaganda po yung video ng ating mga awit na ginagawa para sa ating programa.
Ang awit na ito, yung aming sa programang ito, amin po itong dinededicate. Ngayon, Jowa, sa'yo ko to dinededicate. Ang awit na ito ay para sa'yo at para sa Thank you ating po. mga tapakinig. Magbabalik po muna kami, wag kayong alis. Babalik po kami makalipas po ng awiting ito. Bakit ako ganito? May silbi ba ang tulad ko? Marahil yan ang tanong mo. Pero kaibigan, espesyal ka dahil dakila ang Diyos na sa'yo ay lumikha. Sa araw-araw ng iyong buhay, kasama mo ang Diyos na makapangyarihan. Siyang umaakay, umaalalay at gumagabay. Palaging nakikinig sa iyong mga dalangin. Oh, kaibigan ko, hindi ka mag-iisa. May kasama ka, may kapansanan, ang turing sa'yo ng lipunan. Oo, yan ang katotohanan. Pero kaibigan, espesyal ka dahil dakila ang Diyos na sa'yo ay lumikha. Sa araw-araw ng iyong buhay, kasama mo ang Diyos na makapangyarihan. Siyang umaakay, umaalalay at gumagabay. Palaging nakikinig sa iyong mga dalangin. Oh, kaibigan ko, hindi ka mag-iisa. May kasama ka. Huwag magpatalo sa mga pagsubok. May nagmamahal sa'yo at may pag-asa ka kay Kristo. Sa araw-araw ng iyong buhay, kasama mo ang Diyos na makapangyarihan. Siyang umaakay, umaalalay at gumagabay. Palaging nakikinig sa iyong mga dalangin. Oh, kaibigan ko, hindi ka mag-iisa. Sa araw-araw ng iyong buhay, kasama mo ang Diyos na makapangyarihan. Siyang umaakay, umaalalay at gumagabay. Palaging nakikinig sa iyong mga dalangin. Oh, kaibigan ko, hindi ka mag-iisa. Hindi ka mag-iisa. Oh, hindi ka mag-iisa. May kasama ka. May kasama ka.
Kayo pa rin ay nakikinig sa 1116 DXAS, ang Radyo Komunidad. Ito po ang programang May Kasama Ka. At ako po ang inyong kasama, si Kuya Carlo at si Kuya Jowas. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC po ay isang non-profit, non-commercial, and donor-based radio station. Dahil sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghatid ng mabuting balita ni Kristo. Inaanyayahan po namin kayo na maging kamahagi ng ating radio ministry. I-scan po lamang ang QR code ng ating GCash o bank account para sa inyong mga donasyon. I-send nyo rin po kami ng message para ma-acknowledge po namin ang inyong donasyon. Maraming salamat po sa inyong partnership at God bless you po. Well, sige na. Dumating na tayo sa ating oras na kung saan igigisa na natin ang programa natin. Nangangamoy na ba? Pag sinabi mo kasing nagigisa, naalala ko talaga nung araw. Pag may bawang, may mga sibuyas, masarap talaga. Ngayon, ang programa natin ay igisa natin. Bale, ito po. Napakaganda nga ng title. Si Kuya Jowas magaling pagdating sa mga ganyan eh. Beautifully Scared. Pero bago natin, Kuya Jowas, bago mo i-explain yung Beautifully Scared, ano ba talaga nangyari? Dahil ito, in-explain ko na to sa mga kapatid natin, sa ating mga tagapakinig. Ano ba talaga ang nangyari sa iyo? Bakit nawala ka sa ere? Ayan, Kuya Carlo, no? Thank you muna sa pag-allow sa akin na mag-share ng kwento ko. At para simulan yan, Kuya Carlo, no? Alam naman natin na mahigit 1 buwan ako nawala sa ere, sabi nga ni Kuya Carlo. Pero lahat po yan nagsimula lang nung April 10. Nagkaroon ako ng severe abdomen pain hanggang likod yan. Kuya Carlo, nag-graduate siya doon. And after series of tests, akala ko kasi acid reflux lang eh. Akala ko GERD kasi usually may ganun akong kumbaga sakit. Pero after series of tests, nalaman na meron akong stone sa aking gallbladder and I have to undergo surgery. Kasi medyo kumbaga sabihin natin kailangan ng tanggalin, plus the fact na nanilaw po kasi ako, Kuya Carlo, medyo may nalaglag na bato sa may bile duct. So yun ang buong istorya kung bakit more than a month ako nawala. So I need to undergo surgery and I also have to rest for a while. At yun, nandito ako ulit ngayon kasama ni Kuya Carlo. I'm recovering, nagpapagaling na. Pero syempre kailangan nating samahan pa rin ang ating mga tagapakinig kasi kailangan nating isabuhay ang ating programang May Kasama Ka. Oh, kaya Ayan, mo Kuya magtagumpay. Ikaw yung nagsasabi, kaya mo magtagumpay sa hamon ng buhay. Yung Ito buhay. talaga, kailangan bumalik ka sa ere. Well, ito Yes, po, Kuya. para sa kaalaman po ng lahat, hindi lamang po, everybody, maging sa Pilipinas daw, ang sabi ng kakilala kong doktor, lahat ng tao dito sa atin, meron talaga tayong nabubuong yung stone sa gallbladder. Dahil yan sa lifestyle ng Pilipino. Yes. Pero yung iba, nagiging malaki agad, isang buong malaki, so hindi siya pumapasok sa bile duct. Ang atin lang sinasabi ngayon, maghunos dili, let's just learn to, pag-aralan natin paano tayo mag-avoid na ganun. Yung kakilala kong doktor, yung pinakilala ko sana sa'yo, Yes po. bakit siya in-specialize na yung tungkol dyan sa gallbladders? Dahil sa lahat sa kanila, 6 sa mga magkakapatid, 6 sila na operahan sila sa gallbladder. So yun yung nung nag-doktor siya, yun yung in-specialize niya. So meron pa nga siyang advocacy na hindi na kailangan operahan. Meron siyang management sa gallstone. Anyway, maganda yon. Ang atin lang, ang gusto lang natin sabihin, na kailangan natin, let's consider, pag-aralan natin to avoid yung operations. Dahil yung based sa studies na karamihan ng mga Pilipino ay meron ng stone sa gallbladder.
So anyway, alam ko yun kapatid na ano nangyari sa'yo. Ang sakit dahil ako din, Opo. grabe. Kung kailangan pawisan pa yung dila ko sa sakit, pati dila ko, papawisin sa sobrang sakit. Yung, hindi mo maintindihan yung sakit. No, di ba? Tama po. Tapos Sobra maninilaw dito. ka. Mm-mm. So pagkatapos nun, kapatid, tuloy mo. Ayan, Kuya Carlo, no? Sige, balik tayo ng konti. April 10 nagsimula yan. Sobrang sakit, no? Severe pain. And then, sabi nga namin, akala namin normal acid reflux or grade lang. And then, hanggat sa, parang couple of days kasi, Kuya, hindi pa rin siya nawawala. Tapos, nag-decide kami na mag-message sa isang family friend na doctor. Sinabi lang kung ano yung nararamdaman ko. So, nagbigay siya ngayon ng parang request, lab request. Merong ultrasound, merong blood chem, yan, para malaman kung ano yung pwedeng na, kung baga nangyayari sa katawan. Pero, suspected gallbladder ngayon. Pero, nakaschedule ako for that test ng Tuesday kasi may preparation pa. Pero Tuesday or Monday ako schedule. Pero Sunday pa lang, Kuya, kaya di ako nagkakamali. Sunday or Monday, medyo nakalimutan ko na yung mga dates, no? Pero nagsabi sa akin yung kapatid ko tsaka yung mother ko kung gusto ko magpa-ER. Kasi masyado siya masakit dito para hindi ka talaga makatulog, hindi ka makapagpahinga, hindi ka rin makakain ng maayos. So sabi niya, habang hindi pa gabi, mag-decide ka na kung magpapa-ER ka para habang maaga pa. So that night, sabi ko, sige, magpapa-ER ako. Kasi masakit nga. So, doon kami sa emergency room, Tito Carlo. Ito yung nakakatawa lang sa experience ko na yan. Kasi pagdating ko doon sa ER mismo, so syempre may doctor, may nurse, chine-check nila ako. Masakit ba dito? Pinipindot nila yung tiyan ko. Masakit ba? Sabi ko, hindi po masakit. Sa ibang part, masakit, hindi rin. So, all in all, Kuya Carlo, sa buong stomach, sa buong tiyan ko na pinipisin nila, chine-check nila, wala akong maramdamang pain. Pero bago ako umalis ng bahay, ang sakit-sakit talaga. Kumbaga, on and off yung pain. Pagdating ko doon, wala, sakit ako, bakit kaya gano'n, no? Wala akong pain na maramdaman. So, ang sabi sa amin, baka daw may pancreatitis, mga ganyan, o kaya kailangan natin mag-workout para sa malaman kung ano talaga. So, ang sabi sa amin, kung sa tingin ko ay acid reflux yan, magbibigay sila sa amin ng parang gamot na ibabayal yata sa dextrose. Tapos after an hour, obserbahan. E naisip namin, kinabukasan na yung test ko dito sa mismong diagnostic center. So, nag-decide kami na kasi parang same test lang para same na yung gagawin, tapos gagastos ka, magiging practical lang kami that time, gagastos ka rin ng certain amount. So sabi namin sa doctor, kung okay lang, tapusin namin yung schedule ko kinabukasan for that test na nakaschedule na ako. Tapos babalik na lang kung sakali. So to make a long story short po, kinabukasan nagpa-ultrasound na po ako. Nagpakuha na rin ng dugo. At yun nga, after couple of hours, lumabas yung result. And sinend namin doon sa pinsan ko na doctor. At ang sabi naman niya is meron nga daw po akong stone sa gallbladder. So, kailangan magpakita ako, no? Sabi niya sa akin, makita kami ng Wednesday para makita din ng mga doctor yung situation. And doon na nga nalaman, Tito Carlo, na medyo nanilaw ako. So, chinek nila yung mata ko, yung bibig ko, yung skin ko. Yun na nga, nagkaroon na ako ng paninilaw. So, same day, nag-undergo ako ng iba't ibang test like blood test ulit, x-ray, and MRI and urinalysis. So, ayun Tito Carlos, sa MRI, 45 minutes pala yun, no? Naranasan mo na ba, Kuya Carlo, magpa-MRI? Hindi pa. Hindi pa. Explain mo, sandali lang, alam ko yan, pero para sa kaalaman ng kalahatan, what is MRI? Ayan, Kuya Carlo, hindi Magnetic, pa ako magnetic imaging professional. Hindi ko rin alam reconnaissance. ang buong name ng MRI, pero yung experience ko na lang ang ikikwento ko. Actually, Kuya Carlo, no, nandun kami sa emergency room ng hospital na yan. Siyempre, kinakabahan din po ako.
No, kasi parang bago sa akin yung MRI. I mean, hindi siya bago in a way na hindi ko alam, pero first time ko na mag-undergo ng ganong test. So, may imaging kasi na kailangan kunin para malaman yata kung ano yung position ng bato and so nasa MRI na po ako. 45 minutes pala yun, Tito Carlo. Hihiga ka sa parang donut na yan. Tapos ipapasok ka nila. Tapos 45 minutes ka na sa loob. May mga gagamit sa yung breathing test. Tapos may mga imumove ka nila sa loob. Parang ganon. So, may realization ako, Tito Carlo, within 45 minutes, more than 45 minutes sa loob ng MRI na yan. Siyempre, halo-halo po. Andun yung kaba mo, yung takot mo, yung anxiety, yung stress, yung overthinking mo. Nandun na ano kayo makikita nila, ano kayo magiging resulta ng MRI. Pero ang idea ko nandoon was for imaging. Para makita kung nasaan yung bato, ano yung position, and So, eto Kuya Carlo, no, bilang isang nasa late 20s na isang tao, kumbaga, ito yung gusto kong i-share sa lahat na yung realization ko po during that time na nasa MRI po ako was about kamusta ako bilang isang tao. Kasi pa nasa MRI ka, Kuya Carlo, based on my experience, para ka nasa loob ng quote-and-quote coffin, kabaong. At doon, ang naririnig mo lang yung ingay ng machine, tapos yung salita nung mismong nag-ooperate kung anong gagawin mo, sundan mo yung mga sasabihin niya. And sabi ko nga, ang realization ko doon, kamusta ba ako bilang isang individual? Kamusta ako bilang isang tao? Kamusta ba ang naging relasyon ko sa mga tao sa paligid? Kasi, Kuya Carlo, I'm very afraid. Takot talaga ako kasi hindi ko talaga alam kung ano yung mga mangyayari next. All I know that time was, meron akong stone sa gallbladder, pero hindi ko alam yung mga possibility na pwede mangyari before, during, and after the operation. Kaya sabi ko sa sarili ko, kamusta ba ako sa pamilya, sa kaibigan? Sa nagdaang mga taon, sino nga ba ako bilang isang tao? Sino ba si Joash, no? Doon ko na-realize na hindi ako perfectong tao. No, may mga pagkakamali ka, may mga pagkukulang ka. In short, that was that time na nagkaroon ako ng turning point para i-assess yung buhay na meron ako. Sabi ko nga, hindi naman ako perfecto. Lagi ko pong ini-emphasize yan sa lahat ng mga episode natin. I'm not perfect. Andito ako sa proseso para maging better na isang individual. Pero during that time na nakahiga ako sa loob ng MRI, tumutuloy yung luha ko, Kuya Carlo, kasi na-realize ko na meron pala akong pamilyang very supportive. May mga kaibigan ako na hindi ko man sila nakikita often, pero andyan yung presensya nila. May girlfriend ako na, kumbaga, sinusuportahan ako. Meron akong church community. May mga taong nakapaligid sa akin na minsan hindi mo sila na-acknowledge, parang nate-take for granted mo lang. Pero nung nasa sitwasyon ka na parang hindi mo alam kung ano mangyari sa'yo after, doon mo na-realize na God has been so faithful and good sa buhay ko, even before. Alam mo, Kuya Carlo, alam ko naman yung kabutihan, yung katapatan ng Diyos sa buhay ko. Pero sa mga ganitong sitwasyon na nasa ilalim ka, kumbaga when life hit you, no? Kapag nasa rock bottom ka ng buhay mo, you are hopeless, you are helpless, hindi mo alam yung gagawin, doon papasok yung reminder sa'yo na kailan ka ba niya pinabayaan at kailan ka ba niya iniwan. That's why tumutulo na yung luha ko that time. Kasi, kumbaga, sa kabila lahat ng mga pagkukulang, pagkakamali ko, sa kabila lahat ng mga decision, action na ginawa ko, He sustained me. At ngayon, napapakinggan niyo ako sa radyo ulit. No? Hindi perfecto yung naging journey, hindi naging madali. Pero, isa lang masasabi ko talaga na God really carried me in this season. And after the MRI, Kuya, after all the tests, yun na nga, nakita na may bato na bumara sa bile duct, kaya kailangan ko mag-undergo na tinatawag nilang ERCP. Yung ERCP na yan, merong nakasedate ka, tulog ka niyan, and then may ipapasok sa'yo na machine sa loob ng bibig mo, tapos susungkitin nila yung stone na nahulog sa bile duct para kumbaga mag-flow ulit yung fluid. Ngayon, Kuya Carlo, another problem na na-encounter ko personally was naghanap kami. During that time, naghanap kami ng hospital
gumagawa o merong procedure ng ERCP. So, pumunta kami Alabang Medical Center. Ito na nakakatawa Kuya Carlo, dahil medyo lutang na talaga ako. Nasa Alabang Medical Center na kami sa ER. Tinanong ako nung parang attendant doon, sir, ano po ba nararamdaman nyo? Ang sagot ko, wala po. Kasi parang nag-overthink na ako, Kuya Carlo. Sabi ko, wala po nararamdaman. Tapos sabi ng kapatid ko, Kuya, bakit wala ka nararamdaman? Hindi ba masakit nga yung tiyan mo? Naninilaw ka? Ba't hindi na sinabi mo? Doon ko na-realize, oo nga pala, no? Naninilaw pala ako. Masakit pala yung tiyan ko. Kumbaga may pain ako sa likod, sa lahat. Hindi ko nasabi. Kumbaga, lutang na po ako that time. And then, ang nangyari kasi, nasa Alabang Med po kami, yung doctor was, kinabukasan pa. Ang gusto ko sana, Tito Carlo, kumbaga urgent na kasi yung pain nga, ang hindi ko talaga, hindi ko matolerate yung pain na nararamdaman ko. So, nakausap namin secretary ng doktor, nagpa-schedule kami kinabukasan pa. Ngayon, yung kapatid ko naman, pag uwi namin sa bahay, naghanap siya ng mga doctor online na pwedeng gumawa ng ERCP. Doon namin na-meet yung sa Chinese General Hospital na isang doctor din. Nagpa-schedule kami sa kanya. Kinabukasan din, mas earlier nga lang, Kuya Carlo. Siya po namin Chinese General, dyan sa May Manila. Tapos, mabait yung doktor. Kaso, Kuya Carlo, ito naman po, dahil aminin ko po mga kaibigan, nervyoso po kasi ako. So, lahat na napapakinggan ko sa doktor, ino-overthink ko yan. Kahit na simple lang naman, ino-overthink ko yan. So, ito na nga, Tito Carlo, ang nangyari, in-explain na sa amin ng doktor na ito yung gagawin natin, no? ERCP, ito yung mga possible na maging kumbaga side effect, no? Pwedeng mamaga ng konting pancreas natin because may masya na ipapasok, and so on and so forth. And syempre, iniiwasan natin na magka-sepsis ka, kaya may lagnat ka ba ngayon? Alam mo, Kuya Carlo, habang napapakinggan ko may lagnat ka ba ngayon? Kasi iniiwasan natin magkaroon ka ng infection sa dugo, kasi yung fluid, baka kumbaga yung dumi, pumalo sa dugo, magka-sepsis ka, and that can cause you death. So, ako, Kuya, habang pinapakinggan ka, nag-overthink po ako hanggang sa okay naman yung conversation namin, mabait yung doktor, kumbaga ina-assure naman niya ako na everything will be okay, and yung schedule ko was next week, mag-ERCP ako. Paglabas ko, Kuya Carlo, ng clinic ng doktor, doon ako nag-overthink. Panay hawak ko sa leeg ko kung mainit ba ako, nilalagnat ba ako. Hanggang sa pag-uwi ko sa bahay, tinatanong ko sila, may lagnat ba ako? Sabi ni Mami, bakit may lagnat? Pinagpapawisan ka nga. So, yun Kuya Carlo, dahil nervyoso nga ako, nag-overthink ako ng malala, hanggang sa dumating na yung mismong araw ng ERCP. So, I was really excited, Kuya Carlo, kasi tingin ko, magiging okay na lahat. Pero after the procedure, doon ko nalaman na hindi pala natanggal yung bato doon sa bile duct. Kasi yung bile duct ko daw, parang letter Y siya, sa mga tagapakinig, sa mga viewers din natin, para may image lang po kayo. Parang letter Y daw yung bile duct. So, maluwag sa taas, pero pababa masikip. Yung bato, hindi siya, kasi ang plan nila was, Itulak na lang. Itutulak na lang nila, Kuya Carlo, yung aking bato para maidumi ko na lang. Kasi the problem was, hindi kasya. So, ang ginawa, Kuya Carlo, naglagay sila ng stent para makatulong sa pag-flow ng fluid. So, pagising ko, that time, at sinabi sa akin na hindi nga nagawa yung procedure, stent yung nilagay sa akin sa loob, parang may konting lungkot kasi akala ko magiging okay na. Pero, Jowa, sandali lang. Yes po. For the record lang, sa buong buhay mo, nakailang operasyon ka na? Kuya Carlo, wag niya po natin bilangin dahil bata, baby pa lang, may operation na ako. Sa mata ko, Kuya Carlo, no, hindi ko siya ine-exage. Pero tuwing nagkikwento po ako, I undergone, I think, more than 30 procedures and operations sa aking mata. O yun na Kasama nga na yun. dyan yung laser, ang dami. Kaya nga ang programa natin, Beautifully Scared. Dahil, bino mo sa dami-dami ng operasyon na dinaanan mo, hanggang ngayon, natatakot ka pa rin. Na-overthink mo pa rin. So, tuloy mo. Ayan, Kuya Carlo, no? After that, so, para sa ko, sayang naman. Magiging honest po ako, Kuya Carlo, no? Parang sayang naman, gumastos siya ng ganitong amount. Hindi naman nagawa yung procedure. Ibig sabihin, binayaran nyo pa rin yun? Yes po, Kuya Carlo. Huwag natin alamin yung figures, pero medyo malaki-laki dito yung
binayaran namin for that ERCP. Kasi Kuya Carlo, for the ano lang, information ng mga nakikinig, usually ang ERCP would kumbaga nag-range siya around 80 to 120,000 depende kung saan hospital ka magpapagawa. Tapos, hindi pa naging successful, no? Yes, stent yun nila. Kasi syempre kami, family, aminin natin, gumastos ka na ganyang kalaki pero hindi naman nagawa. Pero doon ko na-realize, Kuya Carlo, na okay na din palang may stent. Kasi yung stent na yun, ang tutulong para mag-flow yung fluid. Kasi ang explanation ng doctor sa akin prior the ERCP was, for example, ang bile duct natin, nabarahan ng bato, so the fluid from the liver, di ba ang liver nagsasala ng mga dumi, pupunta siya sa bile duct. So dahil may nakabara sa bile duct, ang gagawin lang ng fluid was, pupunta sa bile duct, babalik sa liver, pupunta ulit sa bile, parang ganun yung routine niya, bile duct to liver, liver to bile duct. So syempre yung dumi ay hindi kumbaga sabi natin, hindi nakakalabas yung dumi sa katawan mo. So doon na siya mag-circulate. So that's that time na kapag hindi niya nakinaya, pwede mag-circulate na to sa tugo, kumalo ito sa tugo mo, at yun na nga, Poison na. mag-flow siya sa katawan mo, magiging sepsis siya, and that can cause death. So, thank you na rin sa stent, dahil yung stent yung nakatulong para mag-flow yung fluid, no? Yung toxin sa katawan. Sorry, no, I'm not a medical expert, pero that's how I understand it. So, correct us if I'm wrong na lang. Pero ganun yung interpretation, yung pagkakaintindi ko sa doktor. So, Balik ko yun na nga, lang. Kuya Carlon. Sa madaling salita, dahil doon, nadugtong yung buhay mo, no? Yes, totoo At saka yan, Kuya natanggal mo Carlon. na, naibsan ang sakit. Yes. And Parang at ganun. little, yung paninilaw ko medyo nag-lessen dahil nagpo-flow na yung fluid na yon. Ngayon, Kuya Carlo, minessage na namin yung pinsan ko na doktor. Sabi nila mami na, yun na nga, nakapag-ERCP na ako pero hindi natanggal, pero may stent ako. So sabi ng pinsan ko, sige, schedule tayo for the check-up para makita ka ng surgeon and then schedule natin kung kailan yung operation. So to make the long story short, Kuya Carlo, a week after, kasi Monday po ako nag-undergo ng ERCP, pumunta po ako sa hospital para ma-admit ng Saturday morning. Nagkaroon ako ng urinalysis, lahat x-ray ulit, blood chem for preparation. And then Sunday, naka-soft diet na ako. Saturday pa nga lang, naka-soft diet na po ako. And then, Monday ng lunchtime, binaba na nila ako sa operating room. And doon na nag-start yung aking gallbladder surgery. And with God's grace and provision, no, sa lahat-lahat, naging successful naman yung operation. Ngayon, Kuya Carlo, Jowas, sandali lang. yes po. Kuha na lang, bali ang atin. Para at least may kamalayan ang aking, yan kasing yung natatawa ko sa'yo eh. Yung to make the long story short, long pa rin Pero yung ang short haba pa mo rin. eh. Hindi, Ang pero haba pa rin. para sa ating mga tagapakinig, eto, dahil kayo, alam ko yung buhay nyo eh, pero yung you were able to spend. Pero yung lahat-lahat ng maganda na rin pag-usapan para magkaroon ng kaalaman. Dito sa amin merong hospital, nakalagay talaga sa may malaki silang tarpaulin na yung cesarean section, ganito ang presyo, normal delivery, ganun nakalagay. Yung sa mga mamamayan natin, na yung sinasabi ko, lahat ng tao ay merong ganyan na kung saan-saan. Madami naman kasing klaseng approach ng procedure. Diyan sa'yo, medyo naging komplikado pa. Pero yun nga, sabihan mo na lang kami, magkano talaga yung lahat-lahat mula yung gastos dan sa process na yan? Ako, Kuya Carlo, actually, kasi kapatid ko yung mahawak nung kumbaga sa ating finances, so siya ang umaharap doon. Kuya Carlo, sabihin natin na malaki-laki rin ang nagastos. Although may PhilHealth, may PWD, pero sabihin natin nag-prepare din kami ng mga around, i-add ko lang Kuya Carlo, math to. Grabe ka. Mga 160 dito. Lahat-lahat na yun, no? Opo, 160. Yung sa procedure, biro mo yan? Yes po, Kuya Carl. Siyempre, ayoko namang kumbaga, hindi i-acknowledge, pero thank you sa PhilHealth and PWD, naka-less din talaga yan
sa akin sa mga kaya yan pag-uusapan natin next time yung importansya ng pagkakaroon ng PhilHealth and PWD para sa mga ganitong sitwasyon Uy, kapatid, kahit pa paano. yung pinag-usapan din natin last time, meron tayong programa, if you remember, sa SSS. Yes. Sana pwede ka mag-apply pa rin doon. Yung yung sickness benefit mo doon. Pero Tito, wala akong ngayon eh. Wala akong contribution dahil wala akong work, I think. Hindi, bakit pero daw yung qualify? yung angkwan naman kasi dapat active ka lang the previous 6 months. Parang ganun yung sinabi sa atin ng ating guests. Yes. So, ganun. So, importante pa rin, balik tayo sa, hindi naman tayo SS ngayon, ang programa natin. Pero kay mga kapatid, maganda din yun. Nagbabayad tayo para at least, pero, yun, salamat na lang. Yun nga, ulitin ko, ang ating mga kapatid na PWD, magpalista kayo. Let yourself be known. Dahil nakakatulong kapag, yun, for example, yung discount ng PWD at saka maging sa PhilHealth na. So, malaki-laki na rin yun, kapatid. Maniwala ka. So, Yes ituloy po. mo yung beautifully scared mo. Ayun, Kuya Carlo, no, kaya sabi nila, nung nalaman nilang ganyan, mahal talaga ang mag-undergo ng ganitong surgery. But anyway, tapos naman with God's provision at sa mga taong tumulong din, nanalangin, sumuporta, ito tayo ngayon. But going back, Kuya Carlo, no, hindi pa nagtapos doon. After the surgery, may nakalagay akong JP drain and tube, granada kung tawagin nila. Doon lumalabas yung fluid. So, I think nakakabit sa akin yung for 3 weeks. Ano, Tatlong parang linggo kanyan, no? nakakabit yun. Elaborate further. Nakakabit Okay. sa'yo, nakangawit sa tiyan mo, meron kang bag, parang ganun. Ganun ba Yes, yun? ganun po. Yan, for the image po ng mga tao na makikinig sa atin. Isipin niyo po sa may tiyan natin, May meron butas. po tayo diyang butas. May dalawang hole po dyan. Tube, dalawa. Dalawa po yan, isang bag at isang granada kung tawagin nila. JP drain and pigtail, dalawa po yan. Diyan po lumalabas yung fluid. Ano yung fluid? Laman ng kinakain mo? Hindi, tita. I think, sorry no, hindi ko rin talaga siya alam, pero I think that's from the bile duct. Ay, ganun. Yun yung parang fluid toxins, kumbaga, doon nagka-flow, lumalabas. So ngayon, Kuya Carlo, for a week, medyo nahirapan ako dahil ang dami ko antibiotic na iniinom, so hindi ako nakakain masyado, lagi lang ako nagsusuka, lagi yung, kumbaga mahina yung katawan ko, no? And then after a week, nag-stop yung antibiotic, pero may mga ininom pa rin akong gamot. 3 weeks akong, sabihin natin, hindi ako nakaligo ng maayos kasi nga meron akong nakakabit na mga tube na yan. And Kuya Carlo, another thing na gusto kong i-highlight, after 3 weeks, follow-up check-up ko na at mag-undergo ako ng cholangiogram. Isa po yung x-ray, makikita nila kung kumusta yung progress o kamusta yung aking operation, kamusta yung sa loob ng aking tiyan, ganyan. So ngayon, Kuya Carlo, uminom ako ng Dulcolax, alam niyo naman yung Dulcolax, in preparation. Tapos kinabukasan, pumunta na kami sa hospital. Kuya Carlo, alam mo ba na dahil nabyoso nga po ako po ay nanginginig. Nanginginig ako kasi nag-overthink ako. What if may makita sila ulit tapos hindi pa nila tanggalin yung tube? Sabi ko, to be honest, Kuya Carlo, ito yung desire ko talaga. Sabi ko, my prayer was, Lord, gusto ko na pong matanggal tong tube. Kasi gusto ko na pong bumalik sa mga ginagawa ko. At the same time, Kuya Carlo, more than a month ako hindi nakapagsimba. Dahil hindi ako nakakaalis. Ang umaalis lang sila mami, sila daddy, kapatid ko, sa bahay ako. So hindi ako nakakapagsimba talaga physically. So sabi ko, Lord, gusto ko na po makapagsimba dahil ang tagal ko na hindi nakakapag-church. So nandun na po ako sa x-ray room, nakahiga na ako. Nag-overthink na naman ako. Ano na naman kayo makikita nila? Kasi may gamot, parang may dye, gamot po yun, na i-inject para makita nila yung situation sa loob. And after the x-ray, naghihintay na kami sa waiting area. So, syempre, hindi ako makakain. Kasi inom ako ng gamot. Sabi ko, mamaya na ako inom ng gamot. Wala pa akong breakfast. Kasi, alam mo, Kuya Carlo, yung naghihintay ka na resulta, nag-overthink ka, kinakabahan ka, halo-halo yung emosyon mo. And then, lumapit na yung pinsan ko nga na doktor. At sabi sa amin, akyat tayo sa surgery department. Kasi, tatanggalin na
yung tube. Alam mo, Kuya Carlo, yung saya ko sa loob na parang, thank you, Lord. You really made me feel your presence again. Kumbaga, pinatunayan mo ulit. Kahit na for me ha, simple lang naman, siguro, simple lang naman yung hinihiling ko na tanggalin na yung tube. Pero yung epekto nun sa akin, hindi siya simple. Kasi, who knows? Kasi iba sabi nila, 1 month, 2 months, 3 months nga nilang dala-dala yung bag eh. Hindi pa tiyatanggal sila within 3 months, iba more than pa. Pero ako, 3 weeks, and God answered my prayer. So, akyat kami sa surgery department, tinanggal yung tube. Sabi ko, sa pinsan ko, tulog po ba ako pag tinanggal yung tube? Hindi, tatanggalin lang yan. So, andun ako sa surgery department, Kuya Carlo, no? Pinahiga ako na parang slant, na parang nakasandal ka. And then, hingang malalim, hinugot lang, Kuya Carlo. Walang any pain, walang anesthesia, hugot lang, dalawa pa yon. Tapos after that, okay na. So, ngayon, everything is okay. May iniinom na ako na gamot. At syempre, hanggat maaari iiwas tayo sa mga pagkain matataba, mamantika. Sabi ng doktor, hindi naman maiiwasan talaga na makakain ka niyan. Pero, i-lessen natin. Sa mga nakikinig sa... Joas, mali. Yes, Kuya Pala Carlo. talaga, kanina babang sinabi na. For the record uli, ilan na yung operasyon mo nga? Ang dami, Kuya Carlo. More than 30. Pero mo, Mga 30. More than 30 yan. 30 na operasyon mo sa buwan. Akala, nagbabayabang ako. Sabi ko, ako? Naka-7 operasyon na ako sa katawan. Grabe, ikaw pala may gina 30. Yes. Marami dyan, Kuya Carlo. Ang pinakamarami dyan actually sa mata ko. Sa mata ko yung pinakamarami dyan. Tapos sa kilay ko rin, may isa rin akong hiwa dito sa may kilay. Kasi kulit ako maligo kami dati sa CR, nadulas ako. So yan. So madami akong mga tahi-tahi. Hindi, pero meron din operations na hindi mo na naalala, no? Dahil, for example, nung baby ka pa, na-opera ka na. Alam ko Yes, yun eh. Oo, may mga mali. Kasama yun, Kuya. Kasama yun sa bilang ko dahil aware ako. Kinikwento sa akin ng mga magulang ko yan. Na, So bilang ko din yan. Opo. kasama na yun sa 30. More than 30. Grabe, Kuya Carlo. No? Sabi nila, anyway, we still thank God. Kahit, yung nga Yes. sinasabi mo, kahit na kung tutusin, parang veterano ka na sa operasyon, pero nandun pa rin yung kaba, nandun pa rin Yes. yung takot. Pero ang Tama po yan. kagandahan doon is that hindi ka nag-iisa. May kasama ka. Nandun kasama mo Tama, Kuya. ang mahal mo sa buhay, nandun yung parents mo, at higit sa lahat, hindi ka iniwanan ng Panginoon. Tama And He po yan, really Kuya. answers your prayer. There are times sa buhay natin, hindi naman natin mararamdaman talaga yung presence ng Lord. I have to admit, yun nga sabi ko sa inyo, sa 7 operations na meron ako, yung nagpipray ako, pero yung bang, sabi mo, nararamdaman mo presensya ng Diyos, hindi ko talaga nararamdaman ang presence ng Lord. What matters most during the time is that meron akong knowledge, maramdaman ko man o hindi, pero alam ko ang pangako ng Diyos ay sasamahan niya ako at hindi niya ako iiwanan. Yun lang, it does not matter kung naramdaman mo o hindi. Ang what matters is that you have that knowledge, you have that assurance within your mind and within your heart. Not based on feelings, but it's based on that truth na pangako ng Diyos yan na hindi ka niya iwanan. Maging Yes, regardless, Kuya Carl. sabihin mo, siguro, kung inipon yung pera ng 30 operations sa'yo, inipon ng nanay mo, may magandang kotse ka na ngayon, milyonaryo ka na dahil sa operasyon mo, di ba? Kaya nga Yes din, po, isa Kuya ding Carl. magandang bagay yan na yung the greatest treasure we have in life, yung nga meron tayong parents na nakalaan na ibuhos ang lahat para sa'yo. Kaya Yes, saludo Kuya ako Carl. sa mami at daddy mo na hindi kanila sinukuan. Ayan, dagdag mo na, tuloy mo na yung sinasabi Ayan. mo. Yes, Kuya Carlo. Yung pagkikwento ko ngayon, Kuya, medyo gulo-gulo yan, no? Medyo sabog-sabog yung pagkwento ko. Hindi masyadong organisado. Oo nga eh, magulo I ka think- eh. Ano Oo yun, nga eh. epekto yan ng kwan? Ng anesthesia sa katawan mo. Ayan, Kuya Carlo. Kasi I have so much to share. Pero ang shinare ko na lang ko yung mga highlight na lang. And
pinili ko na medyo light lang yung pagkwento ko kasi for a month, no? For a month, aminin ko, silently I'm crying. No? May mga pag-iyak ako na ako lang. Because sometimes, no, hindi naman natin alam yung pwedeng mangyari, posibilidad. Pero I just trust God na siya nang bahala sa lahat. And He really answered all my prayer, no? He provided all our needs, no? Gumamit siya ng mga tao na pwedeng makatulong sa amin. At sabi ko nga, hindi naging madali yung journey na ito, yung season na ito. Marami ang mga bagay na nangyari, pero still, He sustained me and I'm here, no? Kasama niyo po ako. Kaya kaibigan, ang mapapayo ko lang din, no, napakinggan niyo yung kwento ko. Medyo magulo nga yung pagkikwento ko, pero hayaan niyo na. Importante, natuto tayo lahat. Number one, syempre, mabilisan na Kuya Carlo, no? Huwag natin kalimutan magkaroon ng healthy diet, no? Hanggat bata pa tayo mga person with disability, meron na nga tayong kapansanan, kung kaya natin, huwag dagdagan pa. Yung pwede nating indahin na sakit, ay iwasan na natin. So, number one, healthy diet tayo. Number two, ako kasi Kuya Carlo, aminin ko, mahina ako sa tubig before. So, pwedeng ito rin ang nag-trigger, bakit bumuo o nagkaroon ako ng stone. So, number two, lagi tayo inom na maraming tubig. At pangatlo, Kuya Carlo, if we can do exercise, mag-exercise pa rin tayo. And number four, yung mga stress sa paligid, hindi maiwasan, pero piliin natin yung mga worth it na pagka-stressan, no? Worth it na harapin problema, worth it na harapin mga, kumbaga, stress sa paligid natin. Magkaroon tayo ng good disposition in life. And number five, Kuya Carlo, mapapayo ko lang, sa lahat ng mga bagay na sinabi ko, magkakaroon ng healthy diet, water, basta yan, please do not forget at least a day to have a quiet time with the Lord. Regardless of who or what we are, lagi lang natin i-welcome yung presence niya. Kasi, isa sa mga natutunan ko, no, if God is with us, then who can really be against us? And kaya beautifully scarred or beautifully scared yung title namin ni Kuya Carlo dahil scared, oo, natatakot ka, pero may magandang epekto yung takot kasi nare-realize mo yung mga pagkakamali mo before at nare-realize may mga bagay na dapat mong improve, and you also get to realize na it is still beautiful to feel afraid because alam mo na there is someone up above who can carry you in this time of season, no? Kung ikaw man ay nagkasakit, may financial problem ka man, may family problem or what, okay pa rin na matakot tayo because there is no guarantee that everything will be certain, but at least nararamdaman natin that there is someone up above na kaya tayo samahan. At panghuli Kuya Carlo, beautifully scarred, kasi sabi ko nga, di ba, meron ako operation. Hindi maganda yung karanasan, pero beautifully scarred, no, may scar ako, and that would be a reminder for me of how God has been faithful and good sa buhay ko. Na tuwing mahawakan ko, makikita ko yung tahi na yan, ipapaalala nito na Jowash, minsan sa buhay mo, medyo naabuso mo yung katawan mo, so you have to alagaan yung sarili, alagaan yung kalusugan. But in the same way, it is a reminder for me na may pamilya akong nagmahal, sumuporta sa akin, at higit sa lahat, andyan yung Panginoon na, sabi nga natin sa programa natin, may kasama ka. Yun lang yung kwento ko, Beautifully Scarred. At sana marami pong na-inspire, natuto sa aking kwento, na minsan sa buhay, hindi natin maiiwasan ang mga ganitong pagsubok. Pero lagi natin tandaan na at the end of the day, He who began a good work will always be faithful to complete it in us. No matter who you are, no matter what we are, ano man ang panahon, ano man ang sitwasyon, ang presensya at pagmamahal niya ay laging maaasahan. Well, Yan, Kuya Carlo. on my end naman, ang pagkabasa ko talaga, ito kasi pag matanda ka, beautifully scared. Takot yung sa akin, akala ko scared pala yung sa'yo. Yan, beautiful, sa akin, sabihin na natin, beautifully scared. Sa gitna ng takot mo, at least, alam mo na hindi ka nag-iisa, may kasama ka. Yes. Hindi ka iniwanan ng mahal mo sa buhay, hindi ka iniwanan ng Panginoon. He is always faithful to us. Well, dumating na po tayo sa oras na kung saan tayo po ay magpapaalam na sa ngalan po ng aking gwapong kasama, halika nga kapatid, pakita mo mukha mo. Yan. Si Kuya Roland Alfonso sa mga nanonood sa ating Facebook. Ako po si Kuya Carlo, patuloy po nagpapaalala sa inyo ng hamon ng buhay, mahaba yan, madami pa yan. Si Kuya Jowas, 30 operations na nga sa buhay. Wala pang 30 anyos yan. Parang bawat taon may operasyon.
Pero kayang-kayang hamon ng buhay dahil may kasama ka. Kuya Jowas, in closing, ano yung masasabi mo? Muli maraming salamat mga kaibigan sa pakikinig sa amin ni Kuya Carlo bilang pagtatapos. Hangad namin na maging maayos ang inyong buong araw at syempre makita-kita tayo muli, magkarinigan tayo sa susunod na Sabado, 8:30 po yan sa ating programang May Kasama Ka. Ako si Kuya Jowash, kabalikat at kasama mo sa tagumpay ng buhay na nagsasabing, kaibigan, kaya mo yan, ikaw pa. God bless everyone and happy weekend. God bless. Bye-bye. Inyong napakinggan ang programang May Kasama Ka. Para sa mga mensahe o komento, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625.